So ang mga pare, nagkwento-kwento kasi ang members namin, mga around na 241 ang nag-sign sa calls na yan. Okay. Tapos may 12 bishops kasi individual decisions na at initiative ng mga pare. So nagkwento-kwentuhan, nakikinig kami sa mga investigasyon sa Congress, nag-usap-usap kami, hindi naman namin minamadali, no? Kasi very organic kami. So hindi namin alam na huli na pala or natagalan. Basta dumating panahon na nakasundo kami, let us register our voice regarding the issue about yung investigation ng confidential funds diyan ng ating sa Office of the Vice President. So yung 241 po na binanggit ninyo, Father Tony, lahat ito ay mga pare or religious? Itong nag-sign up na throughout the country, no, ay mga pari lang ito. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Mahigit 200 pala ang nagkasundong mga pari sa iba't ibang lugar ng Pilipinas para i-impeach si Sara Duterte. Ito po ay ayon sa isang paring nag-file ng impeachment complaint laban kay Sara. Ito po mga kabunyog na patunay na kahit mga alagad ng Diyos ay hindi na rin masikmura ang mga kabalbalan ni Sara Duterte. Anyway, ito po pakinggan po natin itong panayam kay Father Tony Labiao. So na tayo agad, partner, dito sa ikatlong impeachment complaint. Kausapin natin ang isa sa mga naghain nito, si Reverend Father Antonio Tony Labiao Jr. Father Tony, good morning, Pete. Pero, Father, bakit po ba medyo na-delay itong third impeachment complaint? And susunod ko na yung question na, bakit po involved ang mga pare at saka mga madre dito sa complaint na ito? Ganito, kaming mga pare, 7 lang kami dito na nakasama sa complainant. Kasi naalala ko noong November 29, nilunsad namin yung Clergy for Good Governance. Okay. Tapos ang dalawa sa mga 7 aming mga panawagan ay yung good governance for through development. Tapos pangalawa, stop the systemic corruption. So ang mga pare, nagkwento-kwento kasi ang members namin, mga around na 241 ang nag-sign sa calls na yan. Okay. Tapos may 12 bishops kasi individual decisions na at initiative ng mga pare. So nagkwento-kwentuhan, nakikinig kami sa mga investigasyon sa Congress, nag-usap-usap kami, hindi naman namin minamadali, no? Kasi very organic kami. So hindi namin alam na huli na pala or natagalan. Basta dumating panahon na nakasundo kami, let us register our voice regarding the issue about yung investigation ng confidential funds diyan ng ating sa Office of the Vice President. So yung 241 po na binanggit ninyo, Father Tony, lahat ito ay mga pare or religious? Itong nag-sign up na throughout the country, no, ay mga pari lang ito kasi ang mga kamadrihan, we are also helping them. They are organizing themselves. They are also adapting our calls kasi ang calls naman namin ay calls yan ng simbahan actually, turo ng simbahan. Tapos ang mga leader, mga laiko natin sa simbahan, malaking grupo din yan. They are also organizing and hopefully we will come together as church people, priests, religious and lay to push for good governance and hopefully stop the lumalalang korupsyon sa ating bayan. Father, sino pong sponsor ninyo dito? Yung kongresista. Yeah. Dalawa yung nag-endorse. Opo. Si Congressman Gabriel Bordado. Opo. Galing siya ng 3rd District na Camarines Sur.
at sa isang party list, Ambis OWA, na si Congressman Lex Culada. Sila Opo. yung nag-endorse ng aming pinasa na complaint. Opo, umaasa po ba kayo na itong complaint ninyo ay maaaring i-merge doon sa dalawa pang naunang complaint para maipasa na rin po ng mapag-usapan na pagdating ng susunod na taon? Sa amin, wala kaming mga requirements doon. Depende yon sa... Kasi mayroon din kaming mga abogado. Mm-mm. So, depende rin sa mga nag-endorse, mga congressmen natin. Sila na yung mag-decision na what's best, no, for the case that we filed. Para sa amin, official na at least ito ay gusto naming ipahayag officially, manggaling sa amin, i-register namin. So hopefully they will do something about it. Okay, Father Tony, may mga ibang sektor, mga vloggers na nagsasabi na anong kinalaman ng mga kaparian dito? This should Ba't be nangyayalaga? Ganon? this is something political, and therefore the religious should not meddle, or as a matter of fact should not even comment about it. Is that a fair statement, Father Tony? Kami, ini-expect naman namin yan kasi hindi lang ngayon yan, di ba? Dati pang mga engagement ng simbahan, no? Importante ganito, hindi kami nakikialam sa partisan politics, no? Ibig sabihin, hindi kami umi-intra doon sa mga partido, ng mga hindi bawal sa amin na maging kandidato, na mga ganyan. Pero when Pope Francis tells us meddle in politics, no, or engage in politics, parang ang version ko niyan, put God in politics, para itong politika, which is a public service instrument para sa common good, ay matupad niya ang totoong layunin, hindi nakukurap, hindi nasisira. So yan ang una. Pangalawa, pinapaliwanag natin na ang good governance, no, ay usapin ng lahat, no, ng mamamayan sa bansang ito. Ang mabuting pamamahala ng ating bayan ay concern ng bawat isa sa ating kung ano man ang reliyon. As long as we are all Filipinos, we need to get involved na ang ating politika will be a good public service at mabuti ang ating mga leaders, honest, no? At saka ang mga mamamayan ay involved, aktibong nakikilahok. Yeah. Kasi kapag ang mamamayan ay tahimik, hindi nakikialam, ay nagpiesta ang mga kurap na tao sa ating bayan. Opo, magandang punto po 'yun. Kasi naalala ko din na ang pintas din naman conversely, nung panahon ng administrasyong Duterte, tahimik naman daw ang simbahan, with the exception siguro of a few like the now Cardinal Pablo Virgilio David, si Cardinal Ambo. Siya yung talagang nagpupuyos ang damdamin at sumisigaw ng mga panahon na yon. Nevertheless, ito yung $64 question, Father Tony, do you really think, no? Iba po yung nag-file ng complaint, iba naman yung may mangyayari ba? Kasi nga sama daw ng timing, kulang na sa panahon, nag-recess na, meron ng eleksyon na pagtutuunan ng pansin yung mga kongresista at mga senador sa Enero. So parang malabo yata. Ano pong paningin niyo dito, Father Tony? Kami hindi kami masyado nakatuon doon kung may magandang resulta ba o hindi. Pero siyempre nangangarap kami na magkaroon ng magandang resulta itong mga ni-file na mga kaso. Pero ang importante sa amin, napahayag namin kung ano yung position namin, ano yung damdamin namin sa nangyayaring mga katiwalian doon sa paggamit ng mga pundo ng bayan. So kami naman ay tuloy-tuloy ang aming dalaw. For that matter nga ngayon ay maglalabas na naman kami ng statement
ang Clergy for Good Governance, magkaroon kami ng interfaith prayer service at pasundan ng press conference sa Monday sa isa shrine para sabi namin, ano ba, walang transparency and accountability itong budget process natin. So kami tuloy-tuloy ang aming galaw, no? Kami ay nagdadasal at handang sumuporta kung ano man mga hakbang mabuti para ang layunin na sana mamahinto na ang ganitong hindi mga mabuting paggamit ng pundo ng bayan. Isa na lang po bago ka po namin bitawan, Father Tony. Paano po natin isasakay itong ikatlong impeachment complaint sa mensahe ng Kapaskuhan ayon po sa ating simbahan? Tamang-tama yan na palapit ng Pasko, in 5 days, Pasko na tayo. Tamang-tama rin na ang 2025 ay a year of Jubilee of Hope na diniklara ng ating Santo Papa. So kami, tayong lahat, mga Pilipino, dapat hindi mawalan ng pag-asa, no? Kailangan tayo ay makilahok sa gawaing panglipunan. Turo ng simbahan 'yan na huwag tayo lang tumahimik, wala lang tayo upo, manonood, kundi gawin ang kahit maliit na bagay para sa kabutihan ng kapwa, kabutihan ng karamihan, at sana lahat ng ating mga leaders tulungan natin ang mga politika sa Pilipinas, gagawin talagang totoong instrumento ng public service. So ito ay mangyayari lamang kung tayo ay makilahok, aktibong makilahok. After all, ang Pasko, ito ang pinapaalala sa atin na ang Diyos ay unang nakilahok sa buhay natin sa mundong ito sa pamagitan ng pagpakatao para samahan tayo sa ating paglalakbay sa mundong ito. Kaya dapat suklian natin sa pamagitan din ng ating aktibong pakikilahok para ayusin o palaguin ang ating bayan. Para kung nag-midnight Nables masa. tayo bigla, oo. Naging banal tayo bigla doon sa... And now let's all stand. Father Tony, maraming salamat. Thank you for engaging us in a very frank conversation. At sana'y makausap namin kayo ulit para magkaroon tayo ng prayer of the faithful. Father Tony, thank you po. Salamat din sa pribileyo na ugnayan sa inyo. Our pleasure po. Thank you po, Father Tony. Our pleasure. Si Reverend Father Antonio Tony Labiao Jr., isa po sa mga naghain ng ikatlong impeachment complaint laban kay VP Sara. Ayan. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.